Nakalagay po dito sa huling sentence of paragraph 1, and who at the same time is most just and terrible in his judgments. Ulitin ko po. And who at the same time is most just and terrible in his judgments. Sa Tagalog, makatarungan siya sa lahat ng kanyang paghatol. Or sa isang literal na translation, makatarungan siya at nakakatakot sa lahat ng kanyang paghatol. Now, kanina napag-aralan po natin ito in our exposition of the Gospel of John. Pero we have to understand that kaya ang ating mga kapatid na Reformed Baptists ay naniniwala po na ating Diyos ay makatarungan at nakakatakot sa lahat ng kanyang paghatol ay dahil po yung kanyang katangian ng pagiging makatarungan and even frightening, or how they used it as terrible or terrifying. Yung salitang terrifying na ginamit po dito is not terrifying in the sense na siya po ay isang monster na nakakatakot na lapitan dahil sa kanyang pagiging pangit or halimaw na pag-uugali. God forbid. But rather, yung nakakatakot po na binabanggit po dito as terrifying is another way of saying that sa kanyang pagiging perpekto at sa kanyang pagiging banal, tayo bilang mga makasalanan ay hindi makakalapit po sa kanya. Dahil nakakatakot po ang kanyang kadakilaan. It's terrifying in the holy sense. So ngayon, bakit ito ang itinuturo ng ating mga kapatid na Reformed Baptists? That God is just and terrible in all His judgments. Well, ito po ay nakaukit sa katuruan ng Biblia. If you turn with me in the book of Nehemiah chapter 9. Nehemiah chapter 9, verses 32 and 33. Nehemiah chapter 9, verses 32 and 33. Sabi po ng Biblia sa Nehemiah chapter 9, verse 32 and 33. Kayo na aming Diyos ay makapangyarihan at tunay na kamangha-mangha. Tinutupad po ninyo ang iyong kasunduan at ipinapakita ang iyong pag-ibig. Ngayon, huwag po ninyong baliwalain ang aming mga pagtitiis. Nagtiis kaming lahat ng iyong mamamayan, pati ang aming mga hari, mga pinuno, mga pari, mga propeta, at mga ninuno mula pa ng panahong pinahirapan kami ng mga hari ng Assyria hanggang ngayon. Matuwid ang ginawa niyong paghatol sa amin. Matapat kayo sa amin, pero kami ay mga makasalanan. In English of verse 33, in all that has happened to us, you have remained righteous. You have acted faithfully while we acted wickedly. So, kitang-kita ho natin that nakaukit po sa katangian ng ating Diyos yung pagiging makatarungan. Lahat ng ginagawa ng ating Diyos, whether it be blessing, whether it be judgment, is rooted in the character of God as being just and having a holy, terrifying presence na masasabi po natin that if any of us were to see Him face to face, mamamatay ho tayo. Now, one of the things na nais ko po ma-share ho sa atin is that ayon po sa confession, may dalawang bagay na binanggit tungkol sa ating Diyos. He is just and He is terrible or terrifying. Now, the question might be, bakit po ang Diyos po natin ay ipinipresenta ng Biblia bilang makatarungan? What is it exactly about what God does that makes His judgment righteous? Yun ang titignan po natin una. And then secondly, we're going to be looking into Scripture kung bakit sinabi ng ating mga kapatid na Reformed Baptists that God is terrifying in His judgment. So let's begin with the word just. Why is God just according to the Bible? Siya po ay makatarungan sa kanyang mga paghatol dahil sa kanyang mga nakikita. God is just because of all the things that He sees. Dito po tayo sa aklat ng Salmo chapter 11. The book of Psalm chapter 11.
At simulan po natin dito sa talatang 4 hanggang 7. The book of Psalm chapter 11 verses 4 to 7. God is just because of all that He sees. Sabi ho dito, ang Panginoon ay nasa kanyang templo at nasa langit ang kanyang trono. Tinitignan niya at sinisiyasat ang lahat ng tao. Sinisiyasat niya ang matutuwid at masasama at siya'y napopoot sa malulupit. Pauulanan niya ng dumalagablab na baga at asupre ang masasama at ipapadala niya ang mainit na hangin na papaso sa kanila. Dahil ang Panginoon ay matuwid at iniibig niya ang mga gawang mabuti, kaya ang mga namumuhay ng tama ay makalapit sa Kanya. So dito, nakikita ho natin na sa araw po ng paghuhukom, ang lahat ng gagawin po ng Diyos sa konteksto ng paghatol ay maituturing po natin makatarungan dahil nakikita po niya ang lahat ng ating ginagawa. And this is not the only time na binabanggit po ito sa aklat ng Salmo. Matter of fact, if you turn to chapter 14 ng aklat ng Salmo, chapter 14 verse 2, inulit na naman. Salmo chapter 14 verse 2. Mula sa langit, tinitignan ng Panginoon ang lahat ng tao. Kung may nakaunawa ng katotohanan at naghahanap sa Kanya. Ngunit ang lahat ay naligaw ng landas at pare-parehong nabulok ang pagkatao. Wala kahit isa man ang gumagawa ng mabuti. So the reason why God is able to justly judge is because He sees everything that we do. Mula po sa ating pagkasilang hanggang sa ating kamatayan, kitang-kita ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Wala ho tayong maitatago sa Diyos. Lahat ay lantad sa Kanyang harapan. Magtago man po tayo in the north, south, east, or west, kitang-kita ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Hindi man makita ng church ang ating ginagawa, hindi man makita po ng ating mga asawa, ating mga anak, ating mga kaibigan, ang lahat ng ating ginagawa. Pero kapag humatol ang Diyos, and He assesses each aspect of our lives, lahat ng Kanyang record ng ating pagkatao ay may tuturing po matuwid at makatarungan dahil kitang-kita ho niya ang lahat. So pwede ho tayo magsinungaling pero kitang-kita ng Diyos ang lahat. Pwede ho tayo magtago pero kitang-kita ng Diyos ang lahat. Kaya makatarungan ang Kanyang paghatol dahil lantad ang ating buong pagkatao sa Kanya. Number 2, the reason why makatarungan po ang Diyos sa Kanyang paghatol dahil alam niya ang lahat ng bagay. Alam niya ang lahat ng bagay. If you turn with me in Psalm 139. Psalm 139 verses 1 to 4. Salmo 139 verses 1 to 4. Tignan niyo po ang nakalagay. Salmo 139 verses 1 to 4. Panginoon, siniyasat niyo ako at kilalang kilala. Nalalaman niyo kung ako ay nakaupo o nakatayo. Kahit na kayo ay nasa malayo, nalalaman niyo ang lahat ng aking iniisip. Nakikita niyo ako habang ako'y nagpapahinga o nagtatrabaho. Ang lahat ng ginagawa ko ay nalalaman ninyo. Panginoon, hindi pa man ako nagsasalita, ay alam niyo na ang aking sasabihin. So the reason why God's judgment is just is because not only does He see all things, but He knows all things. Alam po niya kung tayo po ay totoong tao o nagkukungwari. Alam po niya kung tayo po ay tapat ho sa Kanya o nagsisinungaling. Alam po niya, mga kapatid, kung ano ating iniisip kahit hindi po natin sabihin. Alam po niya kung tayo po ay nakangiti talaga sa loob o nakukungwari lang sa ating pangiti sa panlabas. Dahil marami tao ganon. Sa labas nakangiti pero nagahari ang galit, nagahari ang masamang pag-iisip, nagahari ang anumang bagay na ayaw po ng Diyos. Kitang-kita po niya ang ating mga motibo. Alam niya, mga kapatid, kung bakit mabait ka sa iyong kapwa.
Alam niya kung bakit mabait ka sa iyong mga kapatiran. Ito po ba ay dahil may hinahangad ka ng kapalit o talagang nagmamahal ka sa Diyos? Kung ikaw ay nagpapakikang tao o ikaw ay tunay na alagad ni Kristo, alam niya ang ating buong pagkatao. And on the day of judgment, lahat ng mga bagay po na yan ay kanyang ilalantad. And He will show it on that day. Every motive, every thought, every words that was not released from our mouths, na nandito po, all of that will be revealed on that day. Kaya makatarungan po ang paghato ng Diyos dahil kitang-kita niya ang lahat. He knows all things. Lastly, ang Diyos po ay makatarungan sa kanyang paghatol dahil naririnig niya ang lahat ng bagay. Dito po tayo sa aklat ng Mateo Kapitulo 12. Matthew chapter 12. Matthew chapter 12 verse 36 and 37. Mateo Kapitulo 12, talatang 36 hanggang 37. Sabi po ng Biblia, tinitiyak ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom, mananagot ang bawat isa sa mga walang kwentang salitang binitawan niya, sapagkat ibabatay sa mga salita mo kung paparusahan ka o hindi. In English, but I tell you that everyone will have to give account on the day of judgment for every empty word they have spoken. For by your words you will be acquired, and by your words you will be condemned. So dito, kitang-kita ho natin, not only is God just in judging because of what He sees, of what He knows, but as well as what He hears. Na anong ibig sabihin po nun, nahahatulan po tayo ng Diyos base sa ating mga nasabi? Well, the reason why hahatulan po tayo ng Diyos base sa mga nasabi ho natin, habang tayo dito po ay nabubuhay sa lupa, whether good or bad, dahil all the things na lumalabas sa ating mga bibig ay naririnig ng Diyos. He hears that. A good example ay yung nangyari po kay Abraham at sa kanyang asawa na si Sarah. Sinabi ng Diyos kay Abraham, si Abraham mismo ang kausap ng Diyos, magkakaroon ka ng anak the following year. Eh wala naman doon si Sarah eh. Sarah was in a different place and yet, sabi po ng Diyos nung lumapit si Sarah, bakit ka tumawa? He hears all things. Alam niya kung ano pinag-uusapan ng mga ibang hari ng mga ibang bansa in the inner chambers. Alam niya kung ano yung pinag-uusapan po ninyo in your own homes. Alam niya kung ano yung sinasabi po ninyo kapag kaharap mo o patalikod ang inyong mga kapatid o kapwa. Alam niya ang lahat ng ating mga sinasabi dahil naririnig niya ang mga bagay na ito. Alam niya kung tayo po ay nagchichismis. Alam niya kung tayo po ay naninira na ating kapwa. Alam niya po kung tayo po ay nagmumura. Alam po niya kung tayo po ay nagsisinungaling. Ang lahat ng mga bagay po na yan ay ibubulgar ng Diyos sa araw ng paghuhukom. Because God is a just God. He doesn't make it up. Na, Pastor, what if hindi ko na matandaan yung mga nasabi ko noon? Well, kung hindi mo pinagsisihan po yun, that will also be revealed on that day. Natatandaan mo ba, it's September 4, 1985, on a Tuesday afternoon, you are in the washroom, ito yung mga pinagsasabi mo laban sa iyong kapwa. Or, on October 5, 2005, on a Saturday evening, ito yung mga chismis na pinagkakalat mo laban sa iyong kapitbahay o kapwa. All of that will be revealed. Because by your words, you will either be justified, or by your words, you will be condemned. Every man will give account of everything that he has said. So dito, kitang-kita ho natin God is just because He sees all things, hears all things, knows all things. Pero bakit po siya tinawag ng ating mga kapatid na Reformed Baptists that God is a terrible or terrifying judge when it comes to judgment? Basahin po natin dito sa aklat ng Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10. Bakit siya tinawag na
terrifying in His judgment. And let's begin in verse 30. Hebrews chapter 10, verse 30 to 31. Sapagkat kilala natin ang Diyos na nagsabi, ako ang maghihiganti, ako ang magpaparusa, at ako ang maghihiganti, ako magpaparusa, at meron ding nakasulat na ganito, hahatulan ng Panginoon ang mga taong sakop niya. Kakilakilabot ang kahihinatnan ng mga hahatulan ng Diyos na buhay. In English, it is a dreadful or terrifying thing to fall into the hands of the living God. Now, ano po ang rason kung bakit sinabi ng mga ngaral in Hebrews 10 na nakakatakot na mahulog sa kamay ng Diyos pagdating sa araw ng paghuhukom? Dahil ipinipresenta po ng mga ngaral ng Hebrews that mas higit si Kristo kesa sa mga inalay sa lumang tipan. At yung mga inalay sa lumang tipan, yung mga kordero, yung mga kambing, ay hindi sapat upang makapagtanggal o makapag-alis ng kasalanan. Ngayon, kung tatanggapin mo yung lumang gawain ng pagbibigay sakripisyo upang tanggapin ka ng Diyos, hindi ka maliligtas. Yun ang pinipresenta po ng mga ngaral ng Hebrews. Jesus is better than angels. Jesus is better than Moses. Jesus is better than the Levitical priesthood. Jesus is better than the sacrifice of the Old Covenant. And yet, if you don't receive Christ after all of this has been presented, sabi niya, nakakatakot ang kahihinatnan ng mga taong hindi tatanggap sa Kanya. So in short, the reason why God is terrifying in His judgment, nakakatakot kapag ang Diyos ang naging kalaban ho natin. Nakakatakot kapag ang Diyos ang humatol. Dahil kung iisipin po natin mga kapatid, yung binabagit po dito ay hindi tumutukoy sa buhay po natin ngayon, kundi yung mararanasan ng bawat tao sa kabilang buhay. Yung galit ng Diyos na kahit kailan, hindi mapapawi ho ito. Yun ang mararanasan ng mga taong hindi magsisisi sa kanilang mga kasalanan. So sa mga matuwid, ang Diyos po ay masasabi po natin merciful, loving, kind in His judgment sa atin. Dahil meron sumalo ng galit ng Diyos. Si Kristo ho yun. Pero katakot-takot, kakilakilabot ang sabi ho dito, ang kahihinatnan ng mga taong ayaw tumanggap sa Kanya. So, as we close, to come to a close, what would you rather be in mga kapatid? Especially for those who are our visitors, loved ones, and friends that are here with us today. Do you want the mercy, kindness, goodness, and love of God? Or do you want the terrifying wrath of God? The only way na may iwasan po natin ang terrifying wrath of God is to be in Christ. Kung tatanggapin po natin si Kristo, if we bow the knee to Jesus and accept Him as our Lord and Savior and vow to be loyal to Him and Him alone, the Bible says, you will escape the wrath of God because of the salvation that is brought by His Son. So with that being said mga kapatid, lagi ho natin tatandaan, lahat ng paghatol ng Diyos ay makatarungan because He sees all things, He knows all things, He hears all things. At nakakatakot ang Kanyang paghatol sa mga taong hindi kumikilala sa Kanya. Jesus Christ is the answer for the wrath of God.